Hello everyone! Welcome sa ating YouTube channel, and for today, we will be doing a general cleaning dito nga sa ating rooftop. Yung weather kasi natin ngayon is so good. Finally, umaraw na for the very first time, and so I decided to clean nga dito sa ating rooftop. So itong mga succulents na nandito are those succulents na hindi na natin sila ma-save, and so I decided na itatapon na lang natin silang lahat. And yes, you heard it right. Itatapon natin sila kasi nga hindi na sila ganun ka-healthy, and I just wanted to restart all over again. Ayan, so instead of kumbaga wasting my time trying to save them, I might as well just throw them and just buy a new one, especially na parang patapos naman na ang rainy season, kaya we can literally start collecting succulents again. So originally itong ating afterglow na ito, gusto ko sana siyang lagyan ng contact fungicide para ma-treat natin yung fungus sa kanyang pinaka-leaves, but then I changed my mind and itatapon na din natin siya kasi kumbaga mas mura if bibili tayo ng panibagong afterglow as compared doon sa fungicide na i-apply natin sa kanya. And syempre pag mag-apply tayo ng fungicide, it will take several weeks before finally maka-recover nga yung ating mga succulents. And also pala, itong ating succulent bed naman, I will be removing yung mga succulents na madaming bite marks. Ayan, so hindi ko naman i-uproot lahat ng nandito, but I will just be choosing those succulents na kailangan na rin nating palitan. Isa nga sa mga succulents na tatanggalin natin sa succulent bed na to is itong ating Graptoveria marpin. Ayan, so hindi na siya ganun ka-healthy as compared before, even if na madami pa siyang rosettes, talagang nag-start na silang lumiit. Ayan, so madali lang namang i-propagate ang marpin, and in fact, even yung kanyang single leaf could easily grow into an adult marpin. And also pala, I will be beheading or cutting some of our purple delight dito sa likod kasi I wanted to replant them, or probably I could also give this away in the next coming weeks to come. Ayan, so they are still very healthy naman. It's just that ano na sila, kumbaga they have grown so much na tinatakpan na nila yung iba nating mga succulents. Ayan, diba? So this one is our purple delight na very healthy pa, pati yung kanyang pinaka-stem. And dito rin pala we have this Nevada na sobrang dami niyang bite marks, and I really suspect na may pest dito na weevil. Ayan, so kung may nakita kayong mga ganyang marks sa inyong mga succulents, it means na may pest dyan na nakatago, and yun nga yung hinahanap ko sa ngayon. And ayan, we have spot 1. Ito yung actual na itsura ng ating snout weevil. So itong mga snout weevil na to, they can easily, ayan, diba, and fastly move from one plant to another. So possibly galing siya sa kapitbahay, then diba, madali lang silang tumawid sa mga wires, mga ganyan. Kaya pinakaayaw ko na pest itong ating snout weevil kasi sobrang laki ng damage nila once they started to bite on our succulents. Ayan. So hindi na natin isi-save itong ating Nevada. Itatapon na rin natin siya kasi baka may mga eggs pa ng snout weevil dyan. So after nating removing yung mga succulents na dapat nating tanggalin, ganito na nga yung kanyang itsura, and definitely I will be applying an insecticide dito before natin siya taniman ulit ng bagong succulents. But we will be doing that one once na nag-dry na nga yung kanyang pinaka-soil. So yung iba nating mga succulents na nandito sa ating succulent table, usually they look like this. Madami sa kanila have parang leaves na bulok, ayan, or yung iba sa kanila is nag-dry na, and I need to remove them first before tayo mag-apply nga nung ating fungicide para talagang malinis yung start natin ng pag-aalaga ng succulent. So yung iba sa kanila na nalagas ngayong tag-ulan, nag-start na ngang magkaroon ng offset, so we will just leave them there and wait until na lumaki sila. So ito yung ating
Q marble pala na succulent, and napansin ko nga na madaming ants na lumalabas sa kanyang pot, and we need to apply an insecticide pretty soon. So yung pag-a-apply natin ng mga fungicide and insecticide is hindi lang siya parang one-time application. Talagang regularly dapat tayo mag-apply to prevent pests and fungus sa ating mga succulents. And ayun nga, after some time, ito na nga yung mga nakolekta natin na mga leaves sa ating mga succulents. So itong mga ito, pinagtataguan ito ng mga pest, and they also possibly could attract fungus if hindi natin sila tatanggalin. And that's it, we are almost done cleaning nga dito sa ating rooftop. So syempre madami pa rin tayong itatapon ng mga succulents, and at the same time, sooner or within this month, magpapamigay ako ng mga succulents natin. So yung mga propagations natin that we have here, ipapamigay na natin silang lahat. Kaya as early as now, tinatanggal ko na or tinatapon ko na talaga yung mga unhealthy para hindi na madama yung iba nating mga succulent. So yun yung pinagkakabisihan ko ngayon, and pag nakapaglinis na talaga tayo dito sa ating rooftop, then that's the time I would let go of some of our succulents. So ngayon, focus lang muna ako sa paglilinis and pag-apply ng fungicides and insecticides sa kanila. Ayan. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page at Desert Succulent PH.